So, may hiling na magkaroon ng independent investigation dito sa nangyari sa Negros Occidental. Pero base sa inyong pagsasaliksik, ano na ba yung mga na-establish? Was this really a military operation? Was this really a clash, no? At bakit tumagal ng 12 oras yung so-called firefight? Well, yan ang isa sa mga mahirap pang i-establish ngayon, Christian, no? Kasi ayon na nga dun sa sinulat na artikulo ni Attorney Dana Patnag, isa sa mga kasama ko sa Rights Report na na-publish na kahapon, ay ang daming tanong na hindi pa na sasagot o hindi kaya tanong ng mga hindi pa talaga na itanong sa gobyerno, sa militar tungkol dito. Yun na nga ang punto na 12-hour gunfight daw ito. Pag ganyan kasi running gun battle, talagang makakita ka ng isang katerbang ebidensya dyan. Ang problema, hindi natin walang nailalabas ang Armed Forces of the Philippines na mga pieces of evidence to support any of those claims. Kasi ang lumalabas pa lang talaga ngayon ay sa panig ng militar, sa panig ng Philippine Army at hindi natin ma-verify, wala nakakaalam, nakaka-verify kung ano yung veracity ng mga ito. Kasi nga, yung circumstances nung gun battle nga, meron pang claim na yung isang namatay doon, si RJ Ledesma, ay napatay siya, nakita siya sa ibang lugar, hindi doon mismo sa kung saan nangyari yung gun battle. Tapos, paiba-iba yung kwento, mga datos, tsaka mga detalye na binibigay ng Philippine Army. Kaya marami pa rin talagang tanong. So, yun ang panawagan nga ng marami. Kami na rin mismo sa Rights Report at ibang mga human rights groups na dapat magkaroon talaga ng masusing pag-iimbestiga dito, independent na investigation. Hindi lang dapat sa military nanggagaling ang kumbaga ang word tungkol dito. So far kasi it's the military that is controlling the narrative, no? Exactly. Would you agree? Exactly, yeah. Yung pagpasok ng Commission on Human Rights, they are planning to investigate this, no? Would that be enough? Well, that's a start. Unless we see kung paano ginawa ng CHR yung trabaho nila tungkol dito, ay hindi naman talaga natin masasabi kung enough. Kasi unang-una, meron dapat patunayan ang CHR tungkol sa mga ganitong bagay kasi yung mga investigasyon nila sa mga huling mga insidenteng ganito ay hindi actually ganun ka definitive din ang mga findings. We also have to keep in mind ang CHR ay investigative lang siya, recommendatory lang yan, wala yung prosecutorial power at limitado din yung kanilang reach. Regional nga ang level ng kanilang presence sa buong Pilipinas, hindi pa talaga nasa by province or by city. So, halimbawa, it took them quite a while to respond itong nangyari sa Tuboso, ilang araw bago sila nagsalita tungkol dito. Siyempre, andun yung CHR Western Visayas, kaya lang iba pa rin yung kung nanggagaling sa national office ng CHR. At yun nga, kahapon, nagsalita yung CHR, nagagawa sila ng investigasyon. Now, we hope them na talagang we are optimistic na gagawin nila ang lahat tungkol dito at sila na rin mismo talaga nagsabi na yung karapatan ng mga tao ay mangingibabaw dapat sa pag-iimbestiga na ito. Okay. Sige, pag-usapan natin. Ano ba yung mga rules of engagement pagdating sa ganyang mga military operation? Kasi nakikita natin, ito, madalas sasabihin ng mga kritiko nung mga napas lang, ginusto niya yan kasi mga NPA kayo, no? So, kumbaga, you were asking for it. And worse, ito sa akin, parang talaga nawala yung pagkatao nung nakikita kong mga nagko-comment nito. No? Sinasabi nila, buti nga kayo corned beef, di ba? Nakita ko, actually, sinave ko ibang mga post eh. And talagang kagimbal-gimbal yung kawalan ng nung Nakaririmarim yung nakaririmarim yung kanilang mga komento, no? Yeah, what do you think of that? No? Bakit humantong sa ganyan? I think, unang-una, malinaw sa monitoring namin at saka siyempre pag nakikita mo nila na meron nagpakawala talaga sa mga troll na ito. We don't know yet kung sino ang nagsimula. But definitely, kung titingnan mo, marami dyan yung mga dating mga disinformation peddlers ng Duterte camp, andyan yan. Merong ako nababasa din na merong ibang mga kakamping daw na nangre-red tag na rin. So, hindi natin mawari pa kung saan nanggagaling yan, Cristiano. Pero definitely, alam natin, ang na-establish na ay marami sa mga pangre-red tag, itong mga pang-dehumanize na mga ganito ay nanggagaling sa National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. Ito nga yung NTF-ELCAC. Ito yung red tagging agency. Doon ang gagaling ito marami sa mga ganito. At hindi lang ito yung corned beef na sinasabi na corned beef o ano pa man.
lahat inaakusahan ng NPA. Kahit nga ako nung naglabas kami sa rights report ng report tungkol dito, yun, pinost nila lahat. Ang dami-daming mga obviously AI generated images ni Joe Masison, ng mga corned beef, pati mga napakabastos na mga pag upload nila sa meme or sa comment section ng mga halimbawa mga damit pambabae. Ano talaga, kung titingnan mo talaga, Christian, parang nasaan ang pagiging Kristiyano at Katoliko ng mga Pilipino tungkol dito? Nasaan yung mga paniniwala nila sa mga decency at sa Diyos, sa Ginoo, mga ganun? Wala talaga. So, ang nakikita namin dito, Christian, ay isang challenge ito actually sa gobyerno, lalo na sa national security establishment, sa militar. Hindi naman natin sinasabi na militar ang may kagagawa nito. Pero, naniniwala kami na kung seryoso ang militar, ang NTF-ELCAC, na kumbaga i-maintain nila, kasi kiniklaim nila moral high ground sila over the NPA, over the insurgents. Magagawa nila yan kung itigil nila itong mga ganito na karirimarim na mga pagdi-demonize sa mga tao. Kahit na sabihin pa natin naging NPA yan, mga tao din yan, mga Pilipino din yan. Actually, may papel dito rin ang military at national security establishment. I-denounce nila itong mga ganitong klaseng disinformation at mga troll attack related to Negros 19. At imbestigahan nila kung sino man sa mga unit nila ang may kagagawa nito. Dapat tingnan nila kasi nakakapanghinayang, Christian, kasi nagka-gain na ng upper hand ang military, for instance sa issue ng West Philippine Sea, right? Tapos ito ngayon gaganituhin nila, bababuyin nila yung diskurso tungkol dito. No, I get the propaganda war. Half of the battle in a conflict propaganda war, kaya lang ibang klase itong, ibang level itong nakikita natin ngayon. Yun nga, I agree with you, Kaloy, no? Actually, the fact na pinag-uusapan natin ito, I anticipate na may magre-red tag pareho sa atin, sabihin, yung dalawang NPA nag-usap na. Ako po, hindi pa ako NPA, sigurado ako dyan. Si Kaloy, hindi yan NPA, no? Pero pinag-uusapan natin ito, sa akin, at the most basic level, humanity. Yung pagiging tao natin, no? Tanggalin na nga yung pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko, pagiging tao lang. Kasi imagine niyo, no? Minamak yung the way these people were killed, tapos yung talagang lasog-lasog yung larawan, kaya yun ang konteksto ng corned beef. Nakikita ko yung mga post, no? Produkto talaga ng corned beef, ganyan-ganyan. Sabi ko, ba't tayo babot sa ganitong punto na napakababaw at napakababoy ng pag-uusap natin tungkol sa bagay na ito? And I agree, no? Dapat nasa moral high ground yung military dito. Hindi natin sinasabi na sila maririto o sila yung tama, no? Definitely, dahil meron 19 na namatay, meron sila mga dapat sagutin. At kung kaya nila ipaliwanag, they have to explain it properly with the proper facts, no? Full disclosure of what really happened. Kasi may mga nagdududa, nakikita ko sinasabi, teka muna, ba't parang nakasalansa na yung mga katawan? Bakit parang dito parang curated, hindi ba? Oo, may ganun eh. Ang daming Christian, tama yung observation mo. Ang daming mga detalye na talagang kailangan talagang tingnan. Dito papasok ngayon dapat yung forensic expertise ng kung sino mang mag-iimbestiga. Kasi nabanggit nga ni Attorney Patnag dun sa istorya niya, kahit kung 12 hours na labanan yan, meron kang makikita mga bahay, mga puno na tinamaan ng bala, dapat nakuha na yung mga bala na yon, na-picture na. And also, one thing she pointed out was that usually pag may mga operation na ganito, lagi may picture ang military nilalabas tungkol dun sa mga nangyari at almost agad-agad. In this instance, wala halos. So, nakakaduda rin. So, again, the challenge here sa military is, again, hindi naman natin sinasabi na walang basihan yung naging encounter na yon, although marami nga namatay, pero nabanggit mo kanina rules of war kung ano yung mga rules of engagement na yan. Sabi nga nila, even in war there are rules, there are laws that govern conflict, at dito na papasok yung mga Geneva Conventions at saka yung international humanitarian law, the so-called laws of war. Ano ba itong mga to? Unang-una, hindi mo dapat patayin o saktan ang sino mang tao pag halimbawa nasa isang combat situation na walang laban, kahit pa NPA yan. Pag walang laban yung mga yan, kahit may baril pa yan at nasa tabi niya yung baril at hindi naman nakaumang sa iyo at hindi ka naman binabaril, hindi mo dapat sinasaktan, hindi mo dapat pitapatay. Ganun kasimple yung kumbaga yung coverage ng rules of war. Marami diyan, pag nahuli mo, hindi mo dapat tinotorture
kumbaga, ulihin mo, dalhin mo sa korte, ikulong mo, hindi mo dapat ito torture. Ang nangyayari kasi lumalabas dito, parang take no prisoners yung dating eh. Parang tipong hindi hindi na manghuhuli, patay lahat. Mahirap yun. Lalo na ngayon, naglabas ang statement ang Communist Party of the Philippines at inamin nila na 10 dun sa 19 ay mga tao nila, mga NPA. Okay. Kaya lang, yung siyam na andun, kasama dito sina RJ, sina Eliza, at saka yung iba pang, yung may 2 PhilAm, ay mga civilian. Now, mukhang hindi in dispute na kasama sila doon sa unit ng NPA na nung nangyari yung labanan. Pero ang tanong pa dito is that sila ba talaga ay combatants? May mga armas pa sila? I mean, again, just to keep in mind, alalahanin lang natin, just because nasa kasama ka ng isang squad ng NPA na naglalakad, nagpapatrol, hindi necessarily combatant ka na. Paano yan? I mean, ako, nung reporter ako, sumasama ako sa mga NPA, nagko-cover. Doesn't mean na dapat patayin na rin ako. Marami sa atin, I'm sure ikaw din, nakaranas na ng ganyan, ng mga reporter nasa field, kasama mo yung mga tinatarget. Hindi ka dapat i-equate as combatant. At ito ngayon yung problema dito. Kasi nga, ang militar, minsan nag-ooperate siya na wala na siyang distinction. Kasama dito yung red tagging eh. Basta may simpatya ka sa mga rebelde ka na rin. At yun ay talagang napakadelikado.